Sa ngayong araw mga boss, today is i-share ko sa iyo yung pinagdaanan namin sa pagkuha ng NC2 sa TESDA. Sa mga bago pa lang nanonood sa aking channel, please consider po na i-subscribe at like yung ating video and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod pa na video. Alam niyo ba na pwede kayong kumuha ng NC2 certificate kahit hindi kayo dumaan sa training centers or practical training, mga scholarships na inaalok ng munisipyo, mga ganun, makakuha na kayo na NC2 sa pamamagitan ng work experience nyo po. Halimbawa, kung kukunin nyo po is pipe fitting, kagaya sa amin, pipe fitting. Bali, may experience na ako ng pipe fitting noon. So, try ko magpa-assess. Ito yung tinatawag nila na assessment. Bali, magpapa-assess kayo sa TESDA. Bali, ang gagawin pala doon is tuturo ko sa inyo yung step kung paano. Bali, sa ating mga browser, pumunta lamang sa TESDA na website sa tesda.gov.ph. Bali, ito po yung official na website ng TESDA. At i-wait lang po natin na mag-loading yung website. Ayan. After naman is pumunta na kayo dun, pindutin nyo sa gilid yung may tatlong bar, tapos select natin yung sub verifications. Dito makikita yung mga registered workers, yung mga taong, yung mga NC2 holders, may verify yan dyan. Yan, nandito na lahat, pati yung accredited na mga assessors, name nila, tapos yung accredited na centers. Bali dito, hanapin natin yung accredited na assessment centers. Ayan. Pili natin. Tapos, dito, select natin yung assessment centers. Bali, pipili lang tayo dito nung lugar. Pero dito, piliin muna natin ito yung mga courses na kailangan ng mga NC2 na certificate or national certificate. Meron dyan hanggang NC4. Lahat ng naisip niya na trabaho, meron na dito. Ayan, kung titignan nyo. Pero yung kailangan ko lang dito is yung kukunin natin is pipe fitting. Yung sa amin. Bali dito yan. Scroll ko lang sa baba. Letter P. Ayan, makikita nyo yan. May mga pang bakery. Yan. Construction. Yan. Mga maintenance. Yan na lahat yan. Halos lahat na ng trabaho na meron na yan. Kompleto. Ayan. Hanggang NC4 pa nga yung iba. Ayan, scroll lang. Scroll mo lang hanggang mahanap mo yung course na karapat-dapat or yung course na kukunin mo na i-assess mo. Bali dito tayo. Yan yung mga courses na kailangan natin. Tapos yung accredited na centers kung saan lugar ganan yan. Ayan, sa atin. Pipe fitting, metallic, NC2. Bali, ang tatip yung region. Bali, try kong type yung region 3 kasi dito kami sa Bulacan. After that, i-search nyo na lang. Huwag nyo nang lagyan ng name tsaka province. Automatic na lalabas na yan. Ayan. Ayan, makikita natin dito. May lumabas. Provincial Training Center sa Orion. Mali, Orion, Bataan to. Tapos scroll mo sa gilid. Ayan, may maliit na blue. Ayan yung pangalan ng Provincial Training Center sa Orion. Bali yan yung lumabas. So, ibig sabihin, isa lang yung merong nag-o-offer ng course na pipe fitting. After nun is try natin sa NCR, National Capital Region. NCR. Ayan. Tapos search. So, ayan. Lumabas na. Philippine Welding Technology Skills and Service Centers Incorporated. Bali yan. Scroll nyo lang. Ayan. Kasi yan yung pinaka-info.
Bale kung nahihirapan tayo dito, ayan, make sure nyo lang yan. Yung kontakin yan sila dyan sa assessment center. Bale yung test na pala dito sa Region 3 is hindi covered yung pipe fitting. Bale, nag-search ako sa TESDA. Nakita ko dun sa Region 3, buong Region 3 na yan. Bale, ang meron lang pipe fitting metallic is yung school dun sa Orion Bataan. So, nag-try ulit ako. Try ko naman sa NCR. Bale, may nakita ako sa website ng TESDA sa Kamanaba. Bale, yung location niya is Navotas City. So, doon kami pumunta. Bale, yung pagpunta namin ng araw na yon, ang dala lang namin is birth certificate, tsaka COE. Importante po yung COE sa pagpapa-assessment. At make sure na 10 kayo para mabilis. Halimbawa, isang company nyo, kagaya na sa amin, isang company nagpadala ng 10. Nag-process kami, 10 pipe fitter yun. So, may COE kami isa-isa. Tapos, valid ID yan. Kailangan nyo yan doon sa TESDA. Bali, si Xerox lang nila doon sa pinunta namin, doon sa Navotas. Shoutout nga pala doon sa mga nasa TESDA doon. Bali, yun. Libre na yan. Yung sa pinaka-standard na requirements pala ng TESDA, yung may pipilapan ka na form doon, self-assessment guide. Bale, yun yung susulatan mo doon. Bale, sila na magpo-provide doon pagdating mo doon. Bale, yung sa picture, magdala ka na rin sa ibang test na siguro, sa ibang location, kailangan siguro ng passport picture na 2. Yan, tapos, yun kay standard yun, 2 passport size. Naka-collar, may collar, tapos may pangalan, may nameplate dito sa ilalim. So, dun sa amin sa Navotas, wala kasi sila nang gumawa dun sa mismong TESDA. Mag-provide na lang kayo ng bayad na assessment fee, tapos may stamp pa yun, stamp. Bali doon na rin din yun babayaran dun sa loob ng TESDA. After nun, tatakda sila ng schedule kung kailan yung pinaka-assessment na date. After naman dun sa fast forward tayo dun sa assessment date. Bali dun sa assessment date, ang gagawin pala dun, kailangan bago sa assessment, kailangan naka full PPE. Yes, kompleto yan. Kahit wala na yung helmet, kasi meron naman silang helmet dun. Ang kailangan nyo lang is yung long sleeve, pantalon, tapos yung safety shoes. Yan, kailangan yan. Yung gloves, tsaka materials, meron sila doon sa TESDA. Bali yung ginawa namin doon sa pinakaumaga, ang gagawin pala doon, kailangan before 8, nanggaling kami sa Bulacan. So, maga kami umalis dito sa amin. Umalis kami ng mga madaling araw, 4 a.m. Bali, dumating kami doon sa Navotas. Nag-commute lang kami. Mga 7 na, mag-8. Bali yun. Kailangan maaga kayo para mabilis matapos. Kasi yung assessment na yun, maghapon po yun. Bali, magko-consume siya ng 8 hours. Mga ganun, 8 hours. Pero depende na rin yan sa assessor. Kasi yung assessor natin noon, yung sa amin, galing ng Batangas. So, yun. After naman noon, umaga doon, tatanungin nila, ipapaliwanag sa iyo ng assessor ko yung mga gagawin nung araw na yun, yung mga activities. Bali yung activities na yun, monitored lahat ng camera yon ng TESDA. So, after ng pagpapaliwanag, may bibigay sa iyo ng mga sa pipe fitting sa amin, isometric, mga ganun. Papaliwanag niya lahat yun kung ano yung gagawin. Tapos, mag-actual. Yun na yung magpe-perform kayo by group. Sa amin, hinati kami ng 2 group. So, nag-perform kami ng
Yun, gagawin, nagkabit kami ng tubo, nag-install kami ng tubo. Bibigyan kami ng plano, tapos yun, mag-install ng tubo. Yun yun, actual na yun. Yun sa amin naman kasi, make sure din pala na, halimbawa, kung may gusto sa inyong welder na kumuha, kasi sa amin, para mas mabilis kasi yung nangyari sa amin kasi may kasama kaming dalawang welder. So, sakto na yun, mabilis. Mabilis yung pag-install. After nung pinaka-actual na yun, titingnan ngayon, i-grade niya yan ng assessor, i-grade niya. Tapos after nung pinaka-actual na yun, may break time naman yan, may break time. Nag-break muna, tapos after nung break, ah binigyan na kami ng, kasi ihahang yun eh, nakahang yung pinaka ginawa namin na mga tubo, nakahang yun. Bali, tinitingnan yun, tine-check ng assessor yun kung okay ba yung mga ginawa namin, kung straight ba, ganun. Tapos habang ginagawa namin yan, yung iba, minsan nagtatanong yan. Tatanong kung bakit ganito, ganyan, ayan. After naman nun, matapos lahat at halimbawa, nakabit na namin doon. Pagkatapos nung kabit na yon, papabaklas uli yun. Malalaman ng assessor yun kasi kung wala kang experience. Kasi doon pa lang sa paggamit mo ng mga tools, hindi mo alam. Malalaman lang sa paghawak, ganyan, makikita niya yun. After naman nun, ah after naman ng lahat na yun, bumaba kami doon. Iisa-isahin kaya. Doon naman yung gagawin na interview. Isa-isa kayong interviewin. May mga questions doon sa assessment guide na may mga tanong doon na makikita. Yung sa professor lang yun, siya yung pipili ng mga tanong doon kung masasagot mo yun. Yung lahat ng tanong na yun, related yun doon sa pinasok mo na trabaho or yung kurso. After naman ng interview na yan is magwi-wait na lang tayo ng result. Hindi, doon sa amin kasi sinabi naman ng assessor, bawa kung or issuance ng NC2, ganun. Saka huwag kayong mag-alala, madali lang. Ay, hindi naman siya masyadong madali. Basta may experience, based on experience niya lang kasi yun. Marami kasi ngayon sa panahon natin na nagpapagawa na lang ng hindi original yung fake na test na kasi minsan yung ba nagmamadali. Tsaka, please huwag niya na kayong magpagawa ng fake kasi nag-check sa test na yun, lalo na pag nag-apply kayo sa mga mahihigpit na company. For sure ako, check nila yan. But, tsaka, ano na lang din, huwag na tayo magpagawa ng kasi, alam ko may kaso yan, falsification of public documents. Documents kasi yan, so, beware na lang. Iwas na lang kayo yan. After naman nung assessment ng our interview, tapos ng interview ng assessor, is magwi-waiting na lang, waiting ng, alam niyo naman yan ng result. Sinabi na ng assessor na okay na, bali, pupunta na kami mismo sa test. Lahat ng kan pala nun, yung ginagawa namin, monitor ng camera, pati interview, monitor ng camera yun. After nun, is, punta kami sa baba, may pipirmahan, may, may mga docs na pipirmahan doon. Tapos, may picture pa pala yun. Picture. After nun, wait na lang kami sa result. Bali yung nangyari sa amin, kinabukasan, kasi kailangan namin nung 18, bali yung assessment date namin yung nung 16. So, after nung 16, kinabukasan agad, dumating agad mga tanghali, dumating na agad yun. Bali yung palang in-situ na yun is i-email. Email lang yan ng test sa inyo. Kaya make sure pag nag-file kayo sa mga documents, correct yung spelling, yung birth date, lahat. Tapos yung email address, importante yung email address. Kailangan yung email address na gamit nyo is active. After naman nun, pag nakuha na ayun, nandun na yung result. Okay na yung result. Kinabukasan, nandun na yung result. Pag after nun, pwede nyo na siyang i-download or ipaprint.
Bale yung bago mabubuksan niyo pala yung file ng TESDA kasi naka-email, after na email, di-download niyo yan. Pag binuksan niyo yan, may password yan. So, halimbawa, yung birthday niyo, yung buong birthday, yung password, tsaka yung initial ng apelyido niyo. First letter initial. So, yun. Doon mo makikita yan na okay na yung TESDA. Bali, tuturo ko na rin dito yung paano yung pag-verify. Halimbawa, kung gusto nyong pag-verify, may-verify naman tayo sa TESDA, sa website ng TESDA. Kung legit yung mga papel na yun. So, tuturo ko sa inyo yun sa sunod na video. So, yun lang. I-share ko sa inyo today. So, maraming salamat.